Sa mga sandaling iyon, dalawa lang ang ipinagdarasal ni Althea. Ang hindi masira ang mesa, at hindi pumasok ang kanyang tatay sa kusina. Hiyang-hiya tuloy ang dalaga ngayon habang kumakain sila ng hapunan. Tuwing nakikita niya ang lamesa nila sa kusina, naalala niya ang ginawa nilang dalawa ng binata. 3 beses nilang ginawa iyon ni Steven. Mabuti na lang talaga ay hindi nasira ang lamesa at hindi pumasok sa kusina ang tatay niya. "Bakit ba pulang-pula ang mukha mo, anak?" Tak-ang tanong ni Jaime sa anak. "Para ka nang sisibog dyan." Umayos siya ng upo saka tumikim. "Wala to, tay. Naiinitan lang ako." Palusot niya pero hindi kumbansedo ang kanyang tatay, darason niya. "Paano ka maiinitan ang lakas ng ulan sa labas?" Tumawa si Steven sa kanyang gilid kaya pinanlakihan niya ng mata. "Hayaan niyo na ang misis ko, tay. Baka talaga naiinitan to," ani Steven saka humarap sa dalaga. "Huwag kang mag-aalala, ako ang bahala na magpalamig sa'yo mamaya. Palalamigan kita habang pinagpapawisan ako." Natatawa ani ni Steven dahilan para mabaila o ka ng kanyang tatay. Natampol naman niya ng malakas ang braso ng binata pero parang hindi ito nasaktan. Mas tumawa pa nga ito lalo. Minsan talaga hindi niya gusto ang tabol ng dila ni Steven. Sobrang straightforward kasi nito. Talagang pinanindigan niya ang kasabihan na honesty is the best policy. "Talaga naman bata ka," sigaw ni Jaime sa kanyang walang hiyang manugang. "Kabastos-bastos mo. Walang hiya ka talaga." Kung katabi lang talaga ni Jaime ang manugang ngayon, baka nabatukan niya na ito. Wala talaga hiya ang isang couple na to. Parang hindi naman naano si Steven sa pasiga ng tatay Jaime niya. "Ano bang bastos doon sa sinabi ko, tay?" Nagmamang-maangan na saad ni Steven. "Kung ano-ano kasi ang pumapasok sa utak niyo, tay. Alam ko yang iniisip mong couple ka." Senggal ni Jaime. "Naku talaga, Steven. Ayos-ayusin mo yang bibig mo at baka mabusalan ko pa yan." Tinakpan naman kaagad ni Steven ang kanyang bibig. "Huwag po, tay. Kawawa naman ang misis ko. Wala nang kakain sa kanya, wala na akong gagamitin sa pagkain." "Hala, tay. Ibaba niyo yan." Mabilis na tumayo si Steven sa upuan saka patakbong umalis sa kusina habang sumisigaw. "Tay, ibaba mo yang itak. Kapag ako nataman yan, sinasabi ko talaga sa'yo. Lumapit ka ditong bata ka." Sigaw ni Jaime habang hinahabol ng itak si Steven. "Talagang tatagain kitang loko ka." "Huwag, kawawa naman ang kagwapuhan ko." At nagsimula ng maghabulan ng magbiyenan sa salas nila. Nagsisigawan pa talaga ang dalawa. Mabilis na tumakbo si Steven kaya hindi siya naabutan ni Jaime. Pero parang naglalaro lang ang dalawa habang naghahabulan. Patawa-tawa pa nga si Steven habang iniiwasan ang mga was-iwas ng itak ni Jaime. Parang expert ito sa pag-iwas. Sobrang bilis. Umiling na lang si Althea habang pinabayaan ang dalawa na umabot sa kanilang bakuran ang baulan. Hindi alintana ng dalawa ang malakas na buhos ng ulan. Parang mga bata itong nagtampisaw. Parang hindi lang si Sabrina ang dapat niyang bantayan kundi ang dalawang baliw na naghahabulan sa labas. Mga baliw talaga, ani ni Althea saka niligpit ang pinagkainan nila. "Misis ko, ang sakit po ng ulo ko." Naiiyak na reklamo ni Steven sa dalaga. "Lambingin mo nga ako." Nakalabing saad ni Steven. "Ako din, maganda kong anak. Sinisipon ako. Ipagtimpla mo naman ako ng kape." Segunda din ni Jaime. Kunyaring sumanggot pa ito. Pero imbes na mag-alala ang dalaga ay pinagalitan at sininghalan pa niya ang mga matatandang matitigas ang ulo. "Ayan, pagdusahan niyo ang kabaliwang ginawa niyo. Hindi naman na kayo mga bata para pagsabihan pa. Ang lalaki niyo na pero para kayong mga bata. Mas matured pa mag-isip sa inyo, tonton." Sermon ni Althea sa dalawang baliw. Nakaupo lang ang dalawa, sa may salas nila at nakikiglang sa sermon ng dalaga. Parehas nakasuot ng makapal na damit ang dalawa ay may tapal na cold fever for adults ang mga ito sa noo. 2 araw na ngayon na may lagnat ang dalawang loko na nagpaulan lang naman hanggang alas 9 ng gabi. Kung hindi pa niya sinaway na tumigil na, hindi pa titigil Kaya hito ngayon, parehas may lagnat. Para tuloy nag-aalaga si Althea ng 3 bata. Sino naman kasi ang mag-aakala na lalagnitan ang dalawang baliw na to kasentigas ng kalabaw ang mga balat nito. "Misis ko na sobrang ganda, pwede ba akong tumabi sa inyo ng prinsesa ko sa pagtulog?" Ayokong katabi si tatay. Ang lakas naghilik "Please,
Pakiusap ni Steven sa dalaga. Nagpuppy eyes pa ito at lumabi para magpaawa. Dahil sa lagnat niya ay hindi siya makatabi sa pagtulog sa mahal niyang asawa at anak. Namimas niya ang kayakap ang misis tuwing gabi. Gusto mo bang mahawan si Sabrina sa lagnat mo? Nakataas na kilay na tanong ni Althea. Pinag-cross pa niya ang braso sa harap ng dibdib. Mabilis na umiling si Steven. No, pues hindi ka pwedeng tumabi sa amin. Sa kwarto ka pa din ni tatay matutulog. Kayong dalawa ang magtatabi, tutal magkumpare naman kayong dalawa. May pinalidad sa boses ni Althea nang sinabi iya ang mga iyon. Akmang magsasalita pa sana ang binata pero pinandilatan ng mata ito ni Althea. Ano, may angal ka? Parang tuta naman na sumiksik si Steven sa kanyang tatay Jaime na papunas-punas ng sipon. Hindi, pagtitiisan ko na lang ang hilik ni tatay. Agad naman umusag papalayo si Jaime sa manugang, huwag mo akong hawakan dyan. Kung hindi dahil sayo, hindi sana ako lalagnitan ngayon. Sana nakakarga kang apo ko ngayon. Bad influence ka talaga kahit kailan. Senggal ni Jaime sa manugang. Kung hindi ka sana tumakbo palabas Eddie, sana hindi ako naulanan. Paninisi pa nito sa manugang. Para namang nasasaktan na sinapo ni Steven ang damdamin niya, Lou. Bakit parang kasalanan ko pa? Bakit parang mali ko po? Mother-mang saad ni Steven. Umaarte pa itong naluluha at pinupunasan iyon, hindi ko naman sinabi na sumunod ka tay. It's not my fault, it's yours. Ikaw kaya ang may kasalanan, paninisi ni Jaime sa manugang, kung hindi ka tumakbo palabas hindi naman kita hahabulin. Kung hindi mo ako hinabol tay, hindi ka mauulanan, Steven stated. Hindi naman kita inutusan na habulin ako kaya ikaw ang magkasalanan. Kung hindi ka tumakbo, hindi kita hahabulin. Pagmamatigas talaga ni Jaime, hindi siya magpapatalo sa couple na to. Kasalanan talaga ni Steven kung bakit siya nilanat at sinipon. Umismid si Steven, wala din balak magpatalo ang loko, kung hindi mo naman kasi ako hinabol tay, hindi din naman ako tatakbo. Talagang hinabol mo pa ako ng itak. Iyang bibig mo kasi, sarili mo sisihin mo, huwag ako, sigaw ni Jaime. Mahal ko ang sarili ko kaya hindi ko siya sisisihin tay, pero mas mahal ko ang anak mo, Yi. Balik din na sigaw ni Steven saka nag-finger heart pa sa dalaga bago hinarap na naman ang ama na matalim na nakatingin sa binata. Nagkasukatan naman ng matalim na titig ang dalawa, walang may balak na magpatalo. Nagtuturuan pa din silang dalawa kung sino ang may kasalanan kung bakit hindi nila maparga ang pinakamamahal nilang prinsesa. Naiiyak silang pareho dahil hindi sila makalapit sa sanggol at baka mahawan pa nila ang cute nilang baby. Mukhang hindi naman masakit ang ulo mo Steven, ganun ka din, tay, mukhang hindi ka naman sinisipon Mukhang okay naman na kayo. Kayo na lang ang bahala uminom ng gamot nyo. Kayo na din bahala magluto sa pagkain nyo. Matutulog na ako baka magising pa si Sabrina. Kalmadong sabi ni Althea pero sa loob-loob niya, gusto talaga niyang batukan ang dalawang baliw na to na nagtuturuan kung sino ang may kasalanan kung bakit nagkatrangkaso ang mga ito. Mabilis naman na umiling ang dalawa sa kapaawang tumingin sa kanya. Hindi pa ako magaling, misis ko. Itinaas pa ni Steven ang kamay na parang nanunumpa, promise masakit ang ulo ko po. Ako din aking, Bayet Apple daughter, nakalabi naman na sabi ng ama, sinisipon pa ako. Alagaan mo ko, please. Bumantong hininga si Althea, talagang matitiyuan siya ng dugo sa dalawang to. Sarap ibalibag sa litik na ginawa nila nang maligo ito sa ula. Ang mga loko, gumawa ba naman ng swimming pool na dawa sa putik sa bakuran nila. Kaya ang ending ay isang malaking bilog ng lutik. Mga baliw talaga. Magaling na kayo bukas, sigurado ako. Tumayo si Althea mula sa pagkakaupo sa kapumuntang kusina. Ipagluluto niya ang dalawa ng pagkain na may sabaw para mainaitan ang mga kalamnan nito. Ramdam naman niya na sumunod ang dalawa sa kanya sa kusina at naupo sa kamat-aman na nagaante sa kanya. Rinig niya din na nagbabangayan na naman ang dalawa. Nagsisisihan kung kanino kasalanan kung bakit sila naulanan. Parehas lang naman sila na may kasalanan. Ilang minuto pa ay naluto din ang tinulolang manok na niluto niya. Kumain na lang kayong dalawa tapos tawagin niyo na lang ako sa kwarto kapag matapos kayo. Ako na ang magliligpit ng pinagkainan niya. Sasamahan ko lang saglit si Sabrina sa kwarto baka magising pa yon.
Bili niya sa mga loko na busy kakahigop ng sabaw na niluto niya. Hindi ka kakain, Mrs. Ko? Tanong ni Steven bago sumunod ng kanin. Umiling ang dalaga. Kumain na ako kanina. Sige na, tawagin niyo na lang ako pagtapos na kayo. Opo, magalang na sagot ni Steven at Jaime kaya natawa ni Althea. Isip bata talaga na ang dalawang to. Dumiretso naman kaagad si Althea sa kanilang kwarto. Saka kinarga ang 6 na buwan gulang na nilang anak. Time really flies when you're at your loved ones. Hindi mo na lang namamuli ng mga araw na lumilipas dahil sa sobrang galit at saya mo kasama ang taong mahal mo. Huwag mong tularan ang kabaliwan ng daddy at lolo mo anak, ha? Malala na sila, huwag mong sundan ang yapak ng mga yon. Napangiwing habilin niya sa anak. Althea breastfed her baby. Medyo nakaramdam siya ng antok pero pinipigilan niya ang sarili na makatulog dahil ligpitan niya pa ang pinagkainan ng dalawa niyang pasyente. Naimulat lang niya ulit ang inaantok na mata ng makarinig siya ng katok at pagbukas ng pinto. Baby, are you still awake? Steven asked gently and soft. Can I come in? Promise dito lang ako, hindi ako lalapit. Tinanggal niya muna ang kanyang suso sa bibig ng anak bago umupo sa higaan. Tapos na yung kumain. Teka pakitingnan muna ang anak natin, liligpitin ko lang saglit. There is no need, pidgel ni Steven sa asawa. I already washed the dishes. Hinugasan ko na para makapahinga ka ng maaga. Ayokong napapagod ka eh. Agad naman na lamambot ang mukha ni Althea, salamat. Pero sana hindi mo na ginawa yun. Magsakit ka pa naman. It's okay with me, Steven smiled sweetly. Kaya ko naman gawin yun. Ayokong pati yun iasa ko pa sayo. Asawa kita hindi katulong. Agad naman na kumulabog ang puso ni Althea. Steven never ceased to make her heart pound with his simple gestures. Thank you Mr. Ko. Gaya niya sa palaging tawag ng binata sa kanya. Mr. Ko, Steven squeezed his cheeks, kinikilig ako. Pwede ba akong matulog doon? Turo ni Steven sa mahabang upuan sa loob ng kwarto nila. Hindi komportable doon. It's okay, ani Steven saka humiga doon. Mas okay dito kahit hindi komportable at least kasama ko kayo. Good night Mr. Ko. Masuyong sambit ni Althea. Good night Mrs. Ko. Tugon ni Steven. Mahal kita, sobra. Napangiti naman si Althea doon. Mahal din kita, sobra. Anong oras kayo uuwi mamaya? Tanong ni Althea sa binata habang dinadamitan ang kanilang anak. Medyo nahihirapan pa siya na suotan ng bistayda ang anak dahil may kalikutan na ito. Balak ngayon na ipasyal ni Steven ang kanilang anak kasama ang kanyang tatay Jaime. Gusto sana niyang sumama kaso masakit ang puso niya dahil may dalaw siya at ay matamad din siyang gumala. Kaya silang tatlo na lang ang magbabonding. Pambawi daw sa ilang araw nilang hindi nalapitan si Sabrina. Maybe before lunch. Patanong na sagot sa kanya ni Steven. Kapag mapagod na kami kakapasyal. Are you really sure you're not coming with us? Paninigurado ni Steven sa dalaga. Mas masaya kapag kasama ka. Para buo tayo. Nag-uusap silang dalawa habang inaayos ni Steven ang mga gamit ng anak at si Althea naman ay banibihisan ang anak na malikot na. Hinalikan muna ni Althea ang anak bago sumagot. Napakyut kasi nito sa suot na pink floral dress. Masakit ang puson ko. Sakat ay matamad ako, sagot ni Althea. Masaya sana kapag kompleto tayo. Promise next time sasama ako. Saka sinabi din sa akin ni tatay na huwag lang muna ako sumama para makapag-bonding kayong tatlo. Isasama din yata ni tatay si Tonton eh. Baka hindi ako mag-enjoy kapag si tatay lang ang kasama ko. Baka nga siguro ay sumakit lang ang ulo ko. Ani Steven. Tumawa ng mahina si Althea. Yan din ang sabi ni tatay sa akin. Baka daw ikaw pa ang magpasimuno sa kabaliwan. Nilapitan ni Steven ang asawa sa kahinalikan ito sa sentido at niyakap. Sure kang dito ka lang, sama ka na please. Masakit talaga ang puson ko, Steven. May susunod pa naman sa ka-first bonding yung tatlo ito. Si tatay na mismo nang sabi na huwag akong isama. Gusto kayatang masolo ni tatay eh. Pabirong sabi pa ni Althea na parehas nilang ikinatawa. Si tatay talaga ang magiging karibal mo sa gwapong katulad ko. Maangin na saad ni Steven kaya napaikot na lang ang mata ni Althea. Ayan na naman sa kahanjinan. Sinumpong na naman. Naayos mo na ba ang gamit ni Sabrina? Yung didi niya.
wipes, extra na damit, diapers, at saka naputol ang salita ni Althea nang sakupin ni Steven ang kanyang mga labi. Tapos na po, Mrs. ko. Wala ka nang dapat ipag-alala pa. Tinuro nito ang backpack na malaki. Sabrina's things are in there. Completed. Tumango-tango siya. Okay, mag-iingat kayo ha. Huwag mong kalimutan na kumuha ng mga pictures. Damihan mo para may sabit tayo sa dingding. Parang bata na tumango si Steven saka sumiksik pa sa kanya. Huwag kang lalabas ng bahay ha. Don't talk to other men. Okay, paalala ni Steven. Mahina naman na natawa si Althea sa bilin ni Steven, para naman akong may ibang pupuntahan. Humalaklak siya, dito lang ako sa bahay, o di kaya naman kila Ate Nena lang ako. Okay, I prepared your hot compress. Nasa may kusina, apply it on your belly to lessen the ache. Okay, bilin ni Steven, hinanda ko na rin ang panligo mo. Maligamdam yun para presko sa katawan mo. Kinikilig naman si Althea. Kahit talaga kailan napasweet ni Steven. Thank you. Sige na, alis na. Kanina pa sina tatay naghihintay. Excited pa naman yun. Napabuntong hininga pa si Steven. Parang ayaw nitong umalis kaya tinulak na lang siya ni Althea. Lakad na, sasama ako sa susunod niyong gala. Ngumiti si Althea sa kahinalikan sa labi si Steven. Promise. Humalik naman ulit si Steven. I love you. Hinaplos ni Althea ang panganito, love you. Sige na, ingat kayo. Parang napipilitan na kinarga ni Steven ang anak saka isinukbit sa balikat nito ang bag na may laman na mga gamit ng anak. Naiwan naman si Althea na mag-isa sa bahay. Actually, hindi naman talaga sobrang sakit ng puso niya. Sinabi lang niya talaga yun para makapag-bonding ang tatay at si Steven kasama ang anak. Not that she didn't like having time with them, pero gusto niyang magkaroon ng memories ang tatay niya kasama si Steven. Alam ni Althea na hindi lumaki si Steven kasama ang magulang nito kaya naman hinayaan niya ang dalawa. By that, ma-experience naman kahit minsan ni Steven kung papaano magkaroon ng magulang sa katayuan ng tatay niya. Sana lang talaga maging memorable ang bonding nila. Matapos maligo ni Althea ay nahiga siya at nag-apply ng hot compress sa kanyang puson. Sayang naman kung hindi niya gagamitin iyon. Si Steven pa naman ang naghanda noon. Nakahiga lang siya sa kwarto nila. Bored na bored siya, gusto niyang may gawin siya. Kaya bumaba siya sa salas para tingnan kung anong pwede niyang gawin. Nagpatugtog muna si Althea bago maglinis. Mas maganda kasing may tugtog habang naglilinis para free concert na din. Matapos linisan ng buong kabahayan kasama pa ang kanilang kubo. Tumambay na lang muna siya sa kanilang salas. Medyo napagod siya ng kaunti. Ipinatong niya ang mga paa sa mesa saka sumandig sa upuan. Nagawi ang paningin ni Althea sa dingding nila sa sala. Nakasabit doon ang picture niya nang graduate siya sa elementary, high school at senior high school. College pictures na lang ang wala doon dahil panandalian siyang tumigil noong nabuntis siya. Nakasabit din doon ang mga medals at certificate niya at awards sa eskwelahan. Academic achiever kasi siya simula ng elementary kaya dami yun. Napangiti naman siya nang makita niya ang bagong litrato na nakasabit doon. Family pictures nila iyon. First picture nila iyong 4. Karga niya si Sabrina habang nasa parehong gilid niya ang tatay at si Steven na nakahawak sa bewang niya. May picture din na sila lang 3, si Steven, siya at ang anak nila. Isa na lang ang kulang, picture ng nanay at tatay niya. Alam niyang may wedding pictures ang tatay at nanay niya dahil nakita niya na ito dati. Ipapa-enlarge na lang niya para lumaki at mas abit din. Saan naman kaya nilagay ni tatay ang mga photo album? Tanong ni Althea sa sarili. Nasa kwarto na siya ngayon ng ama at hinahanap ang photo album. Palagi kasi yung tinatago ng tatay niya, dahil yun na lang daw ang kopya na meron siya sa litrato ng nanay niya kaya pinakakaalagaan iyon ng tatay. Halos nahalughog na lahat ni Althea ang mga mini cabinet ng tatay niya pero wala siyang makita. Pati pa sa mga baul nito ay wala doon. Kaya naman sunod na hinalungkat ni Althea ang damitan ng kanyang tatay. Kapag kasi may importante na mga bagay ang kanyang tatay ay sa damitan niya ito palaging tinatago. Sumili ang pagtataka sa dalaga nang may makitang brown envelope sa nakailalim na mga damit. Out of curiosity, Althea opened the envelope. Ano kaya ang laman nito?
Tanong ng dalaga sa sarili. At halos takasan ng dugo si Althea nang makita kung ano ang laman ng brown envelope. Marriage certificate, nauutol na sabi ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit kinabahan siya bigla pero nanlalamig na ang buong katawan niya at kalamnan. At halos na blanka ang utak ni Althea at hindi siya makagalaw nang mabasa ang unang tao na nakapirma doon, Steven. Nagunahan naman sa pagtulo ang luha ni Althea. Sobrang sakit ng dibdib niya. Nabitawan niya ang marriage certificate na hawak at sinapo ang dibdib. Hindi niya na nabasa ang ibang nakasulat sa marriage certificate dahil naunahan siya ng emosyon. Nang mabasa niya ang pangalan ng binata ay nablangko na ang utak niya. Althea couldn't think straight. Ang nasa isip niya ay kasal si Steven sa ibang babae. Walang hiya ka Steven, sigaw niya. Sobrang sakit. Ang sakit-sakit sa dibdib. Tinatawag mo pa akong misis. Kasal ka naman pala sa iba. Leche ka. Kahit na sobrang nasaktan ng dalaga ay nagawa niya pang lockerin ang pasilyo patungong kwarto nila ng binata. She felt betrayed. At ang masakit pa ay alam ng tatay niya na kasal si Steven sa ibang babae tapos tinago lang nito sa kanya. Isa-isang kinuha ni Althea ang damit ni Steven saka hinagis iyon sa sala. Nagkalat naman ang mga damit ng binata. Leche ka Steven. Kasal ka naman pala tapos tinawag-tawag mo pa akong asawa. Manloloko, ginawa mo pa akong kabit. Walang hiya ka.